Yo, what's up mga ka-sneakerhead? Ito po si Shoe Checker. Welcome to my channel. Ngayon mga ka-sneakerhead, pag-uusapan po natin ngayon is kung gaano ka-importante ang pagpapa-LC. Lalo-lalo na po kung matagal nyo na itong kakilala or hindi. Or laging mag-iingat kahit nakakilala nyo po ito or na-transaction nyo na. Dapat po kasi is dahil kayo magpa-LC. Especially, lumapit po kayo sa akin. Kasi libre lang po ang LC sa akin. Hindi nyo na kailangan magbayad ng 300 sa ganun pa LC. Kasi, gaya itong mga sneakerhead, nakita ko kasi itong post na to. Ayan. Lumabas kasi na not pass yung sapatos niya. Alam naman natin mga sneakerhead, pag not pass yung sapatos is 100% po replica. Kung ano man sabihin nila, peke, o unauthorized pair, o ghost pair man lang yan kung ano sabihin nila, it's a same. It's a same category po yan. Yan po ay not pass, not legit, or lagi sinasabi, fake. Yan. Kung ano man ang tawag nila dyan, fake pa rin yan. Ito mga secret ay isa rin sa magandang halimbawa po na huwag kayo basta-basta naniniwala or nagtitiwala kahit na matagal nyo na siyang customer ka niya or matagal ka nang kumukuha sa kanya ng sapatos, kahit na sabihin na kilalang-kilala siya. Di ba meron nga yung nakaraan kong video na, di ba, nagpa-vouch siya. Kilalang-kilala, ang dami nag-vouch na legit reseller yan. O ano ngayon na in the end? Na-scam si sir, di ba? Panoorin nyo lang yung video na yung mga ka-sneakerhead. Mga ka-sneakerhead, gaya nito sinasabi kong to, yan, yung post na yan, ang lumalabas kasi is bumili si sir ng Kobe shoes sa reseller. Umabot daw ng almost 8 months bago niya nalaman na fake pala yung sapatos. Di ba marami kasi nabasa ko na sinasabi hindi kasalanan niyan dahil nga masyadong late na. At the same time, baka doon napalitan yung sapatos. May mga point naman po sila mga ka-sneakerhead. May mga puntos naman sila na tinignan ko na okay naman. Pero kung ako tatanungin yung mga ka-sneakerhead, di ba? Kung ako, mayroong nagreklamo dito kung ako na reseller, mayroong nagreklamo sa akin na yung sapatos ko fake. Siyempre, iimbestigahan ko yan, di ba? Gagawa ka ng ng maraming investigasyon para mapatunayan. Kasi nagki-claim siya sa iyo, ngayon, patunayan mo naman yung claim niya is hindi totoo. Di ba mga sneakerhead? Ganun yun eh. Kung ako kasi, hindi ko basta-basta ignore niya kasi kung totoong iniingatan mo yung pangalan mo, kung ano man ang inaakusa sa'yo, di ba? Ayan na yung ebidensya ni sir. Magpapakita ka ng ebidensya mo. Ayan. Yung authenticity na galing po sa check up yung ginamit kasi nila sir. Alam naman natin sir na ang check up isa number 1 po yan na apps. Hindi siya mura. Isa siya sa pinakamahal na nag-check po. Mga 300 po yan mga ka-sneakerhead per papalit check po niyan. Kahit po sa ibang reseller po. Sa mga shop na sikat, international man o local sa atin, yan po ang ginagamit po nila. Nagawan ko na po ng vlog yan kung gaano po kung gaano reliable po ang check. Mapagkakatiwalaan po yan. Back to sa kwento ni sir. Kung ako tatanungin, iingatan ko talaga yan. Pangalan ko. Kasi business ko yan eh. Diba? Parang sa akin, pag may nagsabing scam ako, noong una sinasabi, diba, scam ako. Pinatunayan ko sa kanila na hindi scam to. Walang naniniwala. Kahit yung mga ibang lahi, kahit yung ibang bansa, sinasabi nila sa akin, ngayon lang daw sila nakakita ng ganyan na galing sa third world country na nagbibigay ng free legit check. Ano daw meron? Bakit daw ginagawa ko daw to?
Baka daw prank ko lang daw 'to, 'di ba, nangi-scam daw ako. Paano ka mangi-scam, ni piso wala akong hinihingi. Kapalit lang nito is yung sa campaign ko na mag-subscribe kayo, 'di ba? Lalo na sa mga social media ko kasi pino-post ko doon yung mga sapatos po na pass. 'Pag not pass po hindi ko yan pino-post, hayaan niyo po silang yung buyer at reseller ang mag-resolve po niyan. No, ngayon back tayo ngayon kay sir. Ganyan din po nangyari sa akin dati. Pinatunayan ko sa kanila na hindi to scam. Ganyan din po sana yung yung reseller sana. 'Di ba lumalabas dito mga sneakerhead, kahit gaano na kayo katagal, kahit maraming beses ka na nakatransaction sa kanya, 'di ba? Huwag ka basta-basta naniniwala kasi mga sneakerhead. Kahit na sinabi pa niya yan na, 'di ba kahit nga sinasabi ko kahit may pakita siyang resibo, 'di ba mga sinasabi ko sa inyo, ipa-double check nyo. Kasi yung resibo na yan, marami na rin po akong encounter na may mga nagbebenta niyan. May bumibili niyan. 'Di ba? Mas plus pa nga 'di ba pag may resibo daw, 'di ba? Pag talagang mas mapapatunayan, 'di ba? Sana naman po mga sneakerhead, lagi ko sinasabi sa inyo para hindi na maulit 'to. Kahit matagal na kayong nakatransaksyon diyan, sana ibalik po, para sa akin, ibalik sana ni sir. Para kasi business ko yan alagaan ko yung sana para sa akin po mga ka-sneakerhead, sana po, yung kagad yan nila sir. Patunayan niya na hindi siya scammer, isoli niya yung pera, kahit na 8 months pa yan, regarding po, kahit gaano pa po katagal yan, kasi yung tao nagtiwala sa inyo. Kung regular customer nyo yan, ingatan nyo yung customer nyo. Tsaka isa pa po sana sa mga bibigay ko sa inyong tip mga sneakerhead. Kasi may nababasa ako na gano'n daw katotoo yung sa comment dyan, no, di ba? Yan. Sinagot ko na yan, kung gano'n daw katotoo yung check na yan, mga sneakerhead. Mga tip ko lang po sa inyo, umiwas po kayo sa mga nag-reseller na nagka-campaign na wag maniwala po sa mga apps. Red flag po yung mga sneakerhead. Ako na po nagsasabi sa inyo. Tandaan nyo po, pag ang isang reseller po, nagka-campaign po siya na wag kayong maniwala sa apps, wag po kayong bibili ng sapatos doon mga sneakerhead. Lagi ko po sinasabi sa inyo, wala pong shoe expert sa Pilipinas po mga sneakerhead. Expertan lang po yan mga sneakerhead. Paano ko nasabi? Dapat po sila certified po sila. Tsaka dapat, kung merong expert sa Pilipinas na pwedeng bayaran o meron siya mapapakitang certificate na kinikilala siya ng mga ganito, mga sneakerhead, wala pong expert sa Pilipinas. Maniwala po kayo. Matagal ko nang sinearch yan. Bago ko ginawa to, I do my homework. Wala po. Hindi mo masasabing expert ang isang pag kino-compare lang niya yung sapatos. Pero yung sabihin mo, expert talaga siya regardless pa, wala po. Kahit po si Sir Big Boy Cheng po, nakita niyo po yung video na ginawa ko. Kahit siya nahihirapan po. Kaya po inimbento yung apps na yan para po protection po sa atin yan, sa mga nagbebenta ng sapatos na nagre-resell po. Pag ang isang reseller po, lagi ko sinasabi sa inyo ngayon po, nagpo-promote at nagka-campaign na huwag maniwala po sa mga apps. Kahit anong apps pa yan, kahit lalo na pag sinabi niya huwag ka maniwala sa check o sa other apps, huwag po kayong bumili. Umiwas na po kayo dyan. Kasi useless po. Pag ang sapatos niya, bumili kayo sa kanya ng sapatos at ito po ay pina-LC nyo sa akin at hindi yan nag-pass,
pag binalikan nyo po siya, 100% po may conflict na kakagad kayo. Kasi hindi siya naniniwala sa apps agad. Hindi niya tatanggapin yung resulta. Paano ka ngayon makakapag-refund sa ganitong klase ng mga reseller? Sa una pa lang is may problema na po. Kaya kung ako sa inyo, umiwas na po kayo sa mga ganitong klaseng reseller po mga ka-sneakerhead. Ba, sasabihin niya sa inyo, maghanap ka ng ng expert. Diba? I-deal nyo rin siya. Dahil ko sinasabi po, i-deal nyo po yung mga reseller ng ganyan. Pupunta kayo sa mga shop, sabihin nyo sa kanya. O ang kapalit, papatunan, mga tatlo, dalawa po. Kusapin nyo siya. Or dalawa kayo, magsama kayo. Punta kayo sa mga aftermarket, Pimki, o sa Phenomena. Kahit sa ano pong reseller shop na legit sa Pilipinas, pumunta kayo. Ipa-LC nyo sa tao. Ang tao po, hindi po yan magsasabi sa sarili niya na legit to. Sasabihin niya legit to, pero sir, idaan po natin sa apps para sure. Ganun din po yan. Babagsak at babagsak po kayo sa apps. Lahat po ngayon gumagamit niyan, kahit po international po, lalo na ang check apps po. Tapos singilin nyo po siya. I-dare nyo po siya, lahat na nagastos nyo, pagkain man, pamasahe, singilin nyo po siya. Meron na pong kumagat sa ganyan, hindi po niya binayaran. Nalala nyo po yung kwento ni Mr. Francisco. Diba? Pinuntahan niya lahat ng mga legit shop. In the end, wala pa din po. Diba? Hindi siya binayaran. Una, diner siya, oo, sige, gawin daw. Napatunayan ni sir, ang dami niya nagastos, ayaw pa rin ibalik yung pera. Ganyan po yung mga ka-sneakerhead. Umiwas na po kayo sa mga reseller na ayaw po maniwala sa apps. Iwas po kayo dyan dahil wala po may tutulong po sa inyo yan. Sakit lang sa ulo yan. Kasi paano nyo malalaman kung wag po kayo maniniwala sa basta sinabi ng reseller. Gaya na lang po nangyari nito. After 8 months, doon niya nalaman. Ang hatol ko dyan po, dapat po isoli yung pera ni sir. Diba? Wala naman siya sinabing na may time limit lang, diba? Nagtiwala yung tao sa kanya, kaya nga siya pinili. Bili mo sa dami-dami ng reseller na sa Pilipinas o sa buong mundo, ikaw pa yung napili ni sir kasi pinagkakatiwalaan ka niya para lang sa ganyan sisirain mo. Diba? But isoli or mag-usap sila. Diba? Kahit pa paano dapat may makuwang compensation man si Sir dyan. Diba? But for me, kung ako tatanungin, dapat 100% ibigay niya, refund niyan. Kung ano man yung naging ano niya, binayaran niya yan, binayaran ni Sir yan kasi, lalo na pag original ang price, siyempre mahal yan. Binayaran niya yan, deserve niya yan. Dapat, deserve kasi, kaya niya yung binayaran ng ganyan, umaasa siya na maganda yung sapatos, legit. Kaya yun ang ina-expect ni Sir. Kaya dapat yan, i-full refund yan para sa akin. Or, mag-usap sila, kahit basta, need ni Sir na makakuha ng compensation dyan. Okay mga ka-sneakerhead, kaya maraming salamat po sa inyo mga ka-sneakerhead. Like ko po sinasabi sa inyo, ugaliin po ninyo magpa-legit check para hindi po kayo naluloko. Maraming salamat po mga ka-sneakerhead. Hanggang sa muli po, paalam.